Ang pinaka nagustuhan ko dito sa DJI Neo Drone ay yung ability niya na lumipad kahit walang controller. No, kahit walang remote control, at lilipad siya at kukuha ng mga drone shot ng siya lang, mag-isa lang siya. So, yun ang pinaka nagustuhan ko dito. So, katulad nito, tanggalin muna natin tong gimbal protector. Ayan. So, i-on natin yung drone. Okay. Then, try natin ito. Follow. Ayan. So, pag kinlik natin ito, Medium. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. ayun, kailangan daw nakatutok muna sa iyo para makita yung ikaw yung subject. Medium. Follow. 3, 2, 1. Lilipad na kahit walang nagko-control, di ba? Ngayon, para bumaba, igaganon mo lang yung kamay mo. O, ayan. Bumaba na yung drone. So, ngayon naman, pwede siyang kontrolin. Isa sa mga nagustuhan ko, pwede rin siyang kontrolin ng cellphone, no, via mobile app. Pwede rin siyang kontrolin via remote control, no, yung mga RC control ng DJI, and yung DJI goggles. So, maraming pwedeng kontrolin itong Neo. Pero sabi ko nga, pinaka nagustuhan ko yung kaya niyang lumipad mag-isa. Pero ngayon, i-connect natin ito sa mobile app. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kumonek sa mobile app. Okay? So, ngayon naman, i-connect natin itong DJI Neo sa kanyang app na DJI Fly. So, para ma-connect natin, syempre, kailangan i-on natin itong DJI Neo. Pero bago natin i-on, be sure na nakatanggal itong gimbal protector niya or gimbal cover. So, tatanggalin muna natin. Okay, pag natanggal na natin yung gimbal protector or gimbal cover, ay pwede na natin i-on yung ating drone. Okay, isang pindot na mabilis at isang matagal. Ayan. Okay, so pag nag-on na po yun, ay hanapin ngayon natin yung ating app na DJI Fly. Ayun, DJI Fly. So, click lang natin yon. Pagka-click natin, yun. So, ayan na yung app environment. So, hintayin lang natin na mag-connect siya dito or ma-detect siya dito, no? So, kung hindi siya ma-detect doon, medyo matagal ayaw mag-detect, siguro mayroong konting problem, dito natin i-click sa connection guide. Ayan. Connection guide. Pag-click natin dyan, makikita natin DJI Neo. Marami yan, no? May DJI Avata, Mini 4 Pro. So, marami, no? Na compatible sa DJI Fly. So, click natin tong DJI Neo. Yan. So, pwede siyang i-connect sa mobile device, sa remote control only, RC only, and RC and goggles. So, siyempre, mobile app lang tayo. So, yan. Click natin. Then, pag click natin, meron daw kailangan requirements. Kailangan daw naka-on yung Bluetooth and Wi-Fi. Ayan. So, go to settings. Ayan, naka-off pala yung ating Bluetooth kaya ayaw mag-connect. So, kailangan natin i-on. So, pag na-on na natin yung Bluetooth, balik na po tayo sa pinakaunang-una. Okay, pagbalik natin sa pinakaunang-una,
makikita natin na na-detect na po yung ating DJI Neo. So, kiklik lang natin yung connect. Yan, panaklik yung connect. Yun. Nag-connect na po yung ating DJI Neo dito sa ating phone. So, ayan o. Choosing a suitable flight environment. So, kailangan suitable yung kanyang environment. Got it, syempre. And then, skip lang natin to. Ito yung tutorial. Skip lang po natin. Okay, pag na-skip na po natin, punta po tayo dito sa settings. I-set up na po natin. Kunyari, itong follow mode. So, ilagay lang po natin yan. Tama lang. Medium, mamili kayo kung naka-flat ba or nasa high. O malayo kayong sinusundan. Okay na yan sa akin. Medium and flat. Dito siguro sa drone, mas maganda ay medyo malayo-layo. Gawin nating 10 meters. Okay, so balik natin. Dito sa circle, siguro ay mga 6 meters. Yan. Balik natin. Dito tayo sa rocket. 10 meters sa rocket. Balik natin. Punta tayo dito sa custom. Helix. 10 meters. Okay, 10 meters sa helix. Yan. So, kung ano man yung sinet ko dito, automatic dito sa drone siya magpo-program. So, kahit wala pong controller, automatic ay susunod itong drone sa pinrogram natin. Okay? So, pwede na po nating try nating ipaliparin na ang ating drone. So, tara na. Magpalipad na tayo ng drone. Okay. So, tingnan natin yung manual. Control. Yan. So, tara. Palipad na tayo.